Magandang araw mga kababayan. Nako po, grabe ha. Napakalupit na mga pangyayari ngayong araw na ito. Kaliwat kanan na naman ang fake news. Nako. Pero ang mas matindi hindi lang basta kung kani-kanino galing ang fake news. Galing mismo sa mga opisyal ng ating gobyerno. Sinisipon tuloy ako sa inyo, mga hayop kayo. Ha? At mismong mga bayarang media na parang may iisang script na binabasa at tila may damage control. Imbis na ang tanong ng bayan ay simple lang, sino ba talaga ang nasa likod ng pag-atake sa Senado? Bakit biglang ang daming palusot? Bakit biglang may iba't ibang kwento na? Bakit ang focus ng mga bayarang media ay hindi yung kung sino umatake? Kung papaano, ilan ang anong tawag doon, nag-warning shot. Kung ano-anong katanungan ang focus ng media instead na yung kung sino ang umatake. Inililigaw ang utak ng taong bayan. Mga kababayan, dito nagsisimula ang katarantaduhan. Kapag ang tunay na issue ay mabigat, biglang may ilalabas na iba't ibang issue o ingay. Mantakin mo. Ito dito sila malupit eh. Umami na nga na nandun ng NBI. Umami na nga na nakipagputukan ng NBI. Tapos ngayon, sasabihin pa nila stage. Anak ng tarantado talaga ito mga lintik na media na ito, no? Kapag dapat ganyan, dapat may managot. Biglang may bagong narrative eh. Kapag dapat iimbestigahan, biglang may media spin na naman. Bayaran talaga kayo. Mga prostitute. Pero ang ending, ang gusto nilang palabasin, huwag nyo nang hanapin ang mastermind. Hindi ba? Ang hanapin nyo si Bato. Ngayon, iba pa ang packaging nila ngayon. Ano sinasabi nila? Si Bato daw ay tumakas. Hindot pala kayo. Anong tumakas? Hindi naman pugante yung tao. Yung warrant na sinasabi ninyo na una-una ayaw ngang ibigay. Ayaw ngang ibigay sa Senate President. Ayaw iserve, ayaw ipakita. Sasabihin ni Bay, pinakita naman sa social media. Di sa iserve nyo sa social media. Sa social media nyo pala ipinakita. Di dyan nyo iserve, wag sa Senado. Tas sasabihin nyo ngayon, tumakas si Bato. Sino nakikinabang sa gulong ito? Sige nga, alam mo kung sino? Yung gustong lumusot sa mastermind ng flood control project. Yun. Sino ang gustong pagtakpan? Walang iba kung hindi yung mastermind ng korupsyon sa Pilipinas. Bakit pa tila takot pa sila kaysa sa katotohanan, di ba? Na sino ba talaga ang nanggulo, umatake sa Senado? Kaya ngayong vlog na ito, hihimayin natin lahat. Hindi tayo magpapaloko sa paandar nitong mga bayarang prostitute na media. Hindi tayo papasakay sa script ng drama nila dahil habang na pinapanood nila tayo ng mga medyang ito ay yayariin ko sila ng katotohanan. Kaya mga banateros, kumapit kayo dahil ang pag-uusapan natin ngayon hindi lang basta Senate siege o Senate attack. Ang pag-uusapan natin, sino ang nagluluto ng kwento na to na pumalpak? Sino ang nagbayad ng ingay at sino ang gustong makatakas sa pananagutan aside from dun sa ibang mga senador na tumakbo? Mantakin mo alam na nung ibang mga senador na lulusubin ang Senado. Alam nila na magkakaroon ng Senate siege. Naabisuhan na yung kanilang mga staff kaya nag-empake na mga animal. Tapos magagalit kung babatuhin ng mga tao sa labas. Hindi, buti nga binato lang kayo ng tubig eh. Hindi, totoo buti tubig lang ang binato sa inyo kasi narinig ko yung iba sinasabi nila, batuhin nyo ng ihi yan.
Buti nga tubig lang yung binato sa kanya eh. Ako ayoko yan, hindi tama yan ha. Hindi ako sang-ayon dyan. Pero hindi mo mapipigilan ng taong bayan. Galit na ang taong bayan. Pero ako ayoko yan. Basta ako ayoko yan. Sabi ko sa inyo, ang gusto ko yung mapayapa. Ayoko ng ganyan, yung gulo. Pero hindi nyo mapipigilan ng taong bayan. Yung galit nila sobra na, sagad na sa buto eh. Kasi sobra ho eh. Bakit ko nasabing sobra? Sobrang sinungaling. Sobrang sinungaling ng gobyerno. Kahapon lang, deny si Matibag. Di ba? Kahapon lang, sinabi niya, wala siyang tao doon. Walang mga baril ang NBI doon. Tapos ngayon, nakipagputukan. Anong pinaputok nila doon? Utot nila? Hindi eh. Ngayon kasi, nakipagputukan ng NBI. Bistado na. Mismong ang si John Vic na rin na nagsabi, nakipagputukan ng NBI. Kaya lang ngayon, pinalalabas sila. Sino ba unang nagpaputok? Yan ang issue nila eh. Alam mo, buti nga, ito sa totoo lang, buti nga, nag-warning shot eh. Kasi para bagang issue sa kanila, bakit 27 ng warning shot? Ulul pala kayo eh. Ano gusto nyo, magbarilan sila? Alam mo, etong mga Pilipino na ito, kahit yung sa mga kudita, naalala nyo yung panahon nila Hunasan nun, sabi nga nila, bakit hindi nagbabarilan? Bakit walang tinatamaan doon sa barilan? Sabi walang nagkakatamaan. Nagbabarilan yung mga doon, sundalo doon ha, nung panahon. Panood ko yan eh. Issue yan eh. Parang bakit daw hindi nagbabarilan? Sabihin, ba't hindi sila nag-aim sa isa't isa? May putok ang kamaririnig. May mga puro parang warning shot lang lahat. Kasi nga ho, alam nyo, yung mga yan, mga Pilipino yan eh. Mga tao yan. Ayaw niya makapatay. Ayaw naman nila na magpatayan. So, as much as possible, they will just do yung mga warning shot. Buti nga eh. Bakit parang takang-taka pa kayo? Bakit ang daming warning shot ng USAA? Imagine niyo yung warning shot na yun tumama sa NBI. Patay lahat ng NBI. Tama, mali. Mas gusto nyo bang magkapatayan sila dun? Kaysa sa warning shot? Hindi ko maintindihan yung logic ninyo, mga animal kayong mga media na at saka yung bayot na palsipikadong bayot. Nagtakanta ka bakit daw ang daming warning shot? Tarantado ka ba? Gusto mo ba magpatayan yung NBI at saka yung USAA? Yan ba gusto ninyo? Magpatayan sila? Mabuti nga puro warning shot eh. Mga gago rin talaga kayo eh, no? Oh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan,
walang hanggan.